sasakay daw tayo ng bangka, naikarga na natin yung ating mga ulang. At yan ay mayroon pa rin kasamang portable na battery powered na aerator. So napaka-importante, no, sa talagang hanggang dito talagang condition na condition yung kanilang mga ulang na pang grow out para siguradong mabubuhay. So adventure, walang katig. First time ko sasakay ng bangka na walang katig. So sakay na tayo ng bangka. Dito po. Nasona po kasi. Dito. Yeah. Umegewang. Sakay na. Ayan na. Mandar na ang barko. Grabe. So, ito buhay ng ulang farmer, supplier. Pag supplier ka ng ulang, tatawarin mo yung mga ganito, no? Sipag at tiyaga. Makikilala naman natin at ang brand story ng isang ulang farmer naman na grow out. So makikilala po natin sila ngayon. At so pag hindi ka nakayuko, hindi lang bukol, tanggal ang ulo mo. Palod. So halos lahat ng mga nadadaanan namin puro mga fish pond na. Yan, yuyuko na naman tayo. Para tayo nakasakay sa roller coaster lang. Dito na. Ganda ng bahay Kasyang kasya oh. Oh wow. Kasyang kasya. Grabe Sukat na sukat yung bangka. Kala ko yun na yung bahay. Hindi pa pala, sa looban pa. Ayun. So lalakad tayo. Ay, basa. Shit. Pahawa. Nabasa. Ay, nabasa yung drone. Yung box. Hindi naman siguro papasukin. Yeah! Adventure. Diretso buhat na Wala tayong dalang gimbal ngayon, kaya medyo shaky yung mga shots natin. Ito na yung fish pond, napakalawak. Grabe, papakita natin. Yan, ang lawak ng fish pond nila. Intact pa rin yung ating aerator aerator natin. Buksan mo sir para makita nila na buhay na buhay. Ayan. Oh wow. Nabuhay na buhay. May aerator pa din. Gaganda ng size ngayon. Naku, tumalon na. Don't forget to like and subscribe. Welcome back po sa Agri sa Agri. Ngayong episode, dumayo naman tayo dito sa napakalawak na fish pond dito sa Pampanga. Saan bayan po ito, Sir Gale? Macabebe. Sa Macabebe, Pampanga. Siyempre, kasama natin ang mga kikisig na mga ulang farmer, si Sir Gale at si Sir Noel. Ayan, Sir Gale, ilang years na ba kayo or nakailang batch na kayong maglapag ng ulang dito sa inyong Actually, farm? nagsisimula pa lang kami. Pangatlong batch pa lang namin yan. Kaya nasa stage na
learning ano kami Learning. talaga. Oo. Ayan, so pagdating sa technical, si Sir Noel. Si Sir Noel. Yan, Sir Noel, Siya ano yung bang expert. masasabi nyo sa pang-ilang batch nyo, pangatlong batch ng pag-uulang, ano masasabi nyo sa pag-aalaga ng ulang? Marami nagsasabi, mas maigi ba tong alagaan daw sa concrete tank or trapal pan or dito sa mud pan? O sa mga talaga mas okay yan. Kasi mas mabilis mangitlog dyan. Talaga. At ang kagandahan dito, brackish water. Oo, brackish water. So sa mga kaibigan natin, o mga viewers natin na hindi pa nakakaalam, ang ulang po pwedeng mag-adapt pag mag-grow out kayo, pwede yan sa fresh water o At kaya sa sa brackish water. Yes, brackish water. Pero syempre, dahil ang kanilang natural habitat is sa brackish, dyan po sila nag-iitlog. So hindi nyo na kailangang mag-breeding pa or mag-hatchery ng concrete tank dito pa. Baga pakawalan nyo na lang sila dyan Wala at mag-aanak na. Oo. Marami na ba kayo naging apo? Marami talaga. Kasi ako nag-start sa ulang since 2005 pa. Almost 20 years na ako sa ulang talaga. Wow, matagal na. Pero sa nakikita nyo po, yung mga may limitation po ba yung mga nag-aalaga sa concrete tank at saka sa trapal pan? Oo. Sa concrete lang talaga, ano lang talaga yung limited lang talaga yung sa kanila. Hindi ka mukha sa wax water talaga sa fish pan. Talagang unlimited. Kung talagang mag-harvest ka, talagang unlimited. An expectation talaga yung mauuli mo dyan. Kasi may halo na yan dun sa mga naging anak nila at saka bukod dun sa inilapag ninyo Oo, na yes. for grow out. Yung for grow out ninyo, sabi nila pag mud pan daw mas mabilis lumaki. Oo, mas mabilis mo lumaki. Yung 6 months sa concrete tank, maaaring 5 months dito lang. 3 months lang siguro, pwede na. Wow. Oo, makukuha mo na. Mas 3 months, mabilis. Mas mabilis. Yes. Lalong-lalo na sa lawak ng inyong pond. Ilang hectares uli yan, sir? 2.5. 2.5 hectares. Kulang na kulang yung 1,000 nilapag natin ngayon. Oo. Kulang pa yan, kulang pa. Talagang mabilis silang lalaki. Dahil yung sinasabi ni Sir Noel kanina na unlimited. Unlimited sa pagkain sila. Kasi natural habitat at less maintenance. Oo. Yes, yes. So kung sa concrete tank, babantayan nyo yung tubig, magdadagdag bawas, Pakain ka. pakain. So ito, dito lang, hayaan mo na lang. Hayaan mo. Ang babantayan mo na lang yung sasalok sa gabi. Babantayan mo yung paligid mo lang. Uso ba dito yun, sir? May dumadalaw, may mga mababait sa gabi. Dito, wala yun. Okay naman dito tayo. Magkakamag-anak yun nandito. Ayan. At napakaganda ng area ninyo, no? Ilang years na kayo dito, Sir Gale? Sa inyong Actually, fish pond? ito, dito sa fish pond na to, nagsisimula pa lang kami dito. Pero before yun nga, kami, nag-hiturin, ganun, tilapia. Pero ito, yan, nasubukan na namin. Kaya continuous lang. May guidance naman ni Kuya Noel. Oo naman, veterano na, 2005 veterano, pa. 20 years eh. Mukhang may humahaba na rin ang bigote mo. Parang mukhang ulang na rin, sir. Kayo ba kumakain pa ng ulang? Siguro nabubusog na ako pag nakikita ko. So, tag dito, anli sila sa ulang dito. Kamusta naman ang kolesterol mo? Okay lang naman. Kami po nag-almusal kanina, no, ang aga-aga, no, nilapagan kami napakasarap na buttered ulang. Wow. Laki, napakalaki at yan po ay isa sa mga nakakatuwang pasukin ngayon dahil sa tagal po na nag-aalaga ni Sir Noel hanggang ngayon, no, since 2005, kakaunti pa lang. Ano po sa tingin niyo, Sir Noel, ang dahilan kung bakit kakaunti pa lang yung nag-aalaga talaga ng ulang? Oo, kasi yung iba talaga wala silang capacity talaga na mag-alaga ng ulang. Yun ang unang-unang talaga yung capacity. Tapos yung kulang sila sa kalaman talaga sa ulang. Pero kung talagang siguro maseseminar sila, ang mapag-aralan nila, talagang pinaka-the best talaga yung ulang alagaan talaga. At sa presyo sa merkado, magkano ba ang live ngayon? Ngayon mataas talaga. Talagang ano tayo ngayon, kulang tayo sa Supply. Opo. Kulang tayo sa supply. Sa nagre-range siya ng 750 pesos per kilo, pataas. Pinakamataas na presyo nasa magkano? 1,100. 1.2. Yung iba 1.5 pa nga ata, 1.2, 1.5 maabot, no. At yan po farm gate dito 750. Kung kayo ay kumbaga mag-wholesale, maaaring bumaba ng 500 kung 1 tonelada. Oo. Pwede. Ang tanong, kaya nyo bang mag-supply ng 1 tonelada sa ngayon? Siguro. Mapag-uusapan yan pag-aaralan pa yan. Pag-aaralan pa yan. Sa isa pa, sir, sa mga itatanong ko, no, yung mga kaibigan natin, no, katulad ni Sir Jay Kabutihan, meron silang hatchery, no, na sa talagang cultured na
controlled environment. Itong mga inilapag natin is caught in the wild. So ano po yung difference? May experience ba kayo na nanggaling sa hatchery na inilapag dito compared dun sa galing naman sa wild na supply ni Sir Jeff? Ano po yung mas pipiliin nyo? Nasubukan na rin namin kasi yung galing sa supply ni Kuya Jeff. Pag ni-transfer natin sa fish pan, maganda rin, maganda. Wala naman nagiging problema. Kasi malalaki na rin sila. Malaki. Mga 3 to 4 inches, pwede nang lutuin yung iba. Pwede na. Pwede na. Tsaka malakas yung bigay niya talaga. Dito po ba nagsubok na kayo ng galing sa hatchery, yung cultured? Matagal na. Nakapagsubok na rin kayo? Meron po bang limitation o okay din naman? Maganda? Okay din naman. Maganda rin ang mga resulta naman. Ayan. Kasi hindi naman babalik yung mga customer namin kung hindi maganda yung resulta. Kaya dumarami, bumabalik. Nakakapag-supply, no? Sa ngayon po ba, Sir Gale, ang inyong market ngayon, sino-sino mga mamimili ninyo ng ulang? Actually, iba-iba. May mga foreigner na naliligaw, yung mga ganon. Pero most of the, dun sa bagsakan, sa Pantalan, mga nagbibiyahe. Behero. Ibang lugar talaga. Behero pa rin. Ang malakas talaga. bumili. Yes. Mamakyaw. Pakyaw talaga sa kanila. 100 kilo, 200 kilo, wholesale talaga. Mabilisan lang. At yung isang araw lang po ubus na. At kung hindi nyo tropa yung supplier, pag hindi kayo nakatawag the day before, wala na. Mahirap na mag-take chance, no? At yun po ang taas ng demand natin, kulang ang supply at ngayon meron tayong mga bagong kaibigan na abangan nyo po ang follow-up episode namin with Sir Gale and Sir Noel. Siyempre mag-harvest tayo. Yes. So yung 1,100 na inilapag magiging 3,000 kaya dahil yung naunang batch ninyo baka nag-anak na rin. Pwede. Pwede. At sana kahit time is 5 lang o time is 10 pwede. Ayan. Yung may mga itlog kasi dapat ma-hatch yun. Makahatch. Yung iba hindi nyo na hinuhuli. Pag kayo ba nag-harvest, binabalik nyo pag may buntis? Binabalik namin yun, tsaka yung mga maliit. Ayan. So, imbitahan nyo na, Sir Gale. Sa mga viewers natin, naghahanap ng supplier ng ulang, may mga restaurant or gustong magsimula ng kanilang restaurant at ang specialty is uluhan, napakalaking ulo ng ulam. At syempre napakalinamnam, ulo pa lang, yari ka na talaga sa aligin nito. At baka ma-hospital ka kung ikaw ay talaga masosobrahan. Imbitahan nyo na sila, sir. Yung mga gustong maka-avail ng mga ganitong product, madali nyo lang kami malocate. Hanapin nyo yung page nila. Kontakin nyo sila nako-contact sa amin. Ayan, so yan po, at yan po, ang ating advocacy is talagang nahanap natin ang kasuluk-sulukan ng bawat bayan dito sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, para maipakilala po kayo sa mga credible supplier natin. Meron tayong credible supplier ng fingerlings or post larvae. Dalawa po ang option ninyo. May mga hatchery po talaga na urban setup, si Sir Jay, sila Sir Joshua, at ngayon naman si Sir Jeff. Isang option naman para sa inyo, no, na nag-supply. Nakita nyo naman ang episode natin na ito. Bumiyahi pa tayo from San Pedro, Laguna, pumunta ng Bulacan, makilala natin ang makisig na si Sir Jeff. Sa sobrang laki ng ulang niya, kahit malaking tao si Sir Jeff, naging maliit ang itsura ni Sir Jeff, no? Kalaki-laki ng kahan nito, pero pag hawak niyang ganun yung ulang, parang lumiit siya. So ganun po kalalaki yung mga nakukot in the wild nila. And isang option po sa inyo na pwede pala kayong bumili din ng mga caught in the wild, at yan po ay mas nakikita natin na mas malakas dahil yan ay established na, 3 to 4 inches na. Medyo mahal nga lang, no, ang presyo natin. Pero naninigurado na rin ang ating mga farmers na mas malaki, mas medyo may investment, pero mas mabilis naman nilang ma-out na. Ito, sir, yung mga 3 to 4 inches na to, Sir Noel, mga ilang buwan itong aalagaan na lang, pwede na ibenta? Sa 3 months lang, pwede na yan. So, pag ganyan, 3 to 4 inches, 3 months lang, malaki na. So, may ROI na kayo agad after 3 investment months. Kaysa kung magsisimula tayo sa 1 inch, mga 5 months ang hihintayin. 5 to 6 months. 5 to 6 months. Yes. So, sulit na rin yung investment na medyo mahal ang kuha. Dahil nabawasan naman ng 2 to 3 months yung inyong paghihintay. At hindi na rin ako makakapaghintay na manghuli dito. Mag-harvest. So ayan po, pumunta na lang po kayo sa description, or you can message us directly sa Agri page. At kung gusto nyo naman dalawin,
sila dito, ipagpapaalam muna natin dahil sila ay by appointment only. Yes, Hindi yes, naman yes. sila dito lagi nakatenga dito, nagbabantay dahil ang hirap pong pumunta dito, iilag pa kayo sa mga tulay. Pag Dadapa hindi, ka. yari, hindi lang bukol, baka putol ang ulo mo. So, adventure po ang pagpunta dito. Kaya by appointment, tumawag po muna kayo kung gusto nyo silang makilala at magpapirma, magpa-signature. Or, syempre, usapang negosyo Yes. na dapat malinaw na usapan. Kung gusto nyo mag-supply sila ng 300 kilos per week, napag-uusapan naman daw. Yes. Pero syempre, mas malaki maging investment. Kaya dapat malinaw, di papel, may pirmahan ang usapan natin. Mag-ingat po kayo sa mga scammers sa online. Huwag po agad kayo magda-down payment na nagtitiwala, na-picture, nakakuha lang yung picture kung saan-saan at video, ninakaw pa sa mga post ng ating mga kaibigang magulang. Tapos dahil confident kayo or masyado kayong excited, down payment agad. Yes. Tapos yun, na-scam, nabablock na. So, kumakalat na po yung mga balitang ganyan, dumadami na po yung kanilang na-i-scam. Kaya, tumawag po muna kayo pag nakapag-video call sa inyo, yayain nyo na rin makipag-meet up muna or dalawin dahil sila naman po ay very friendly, makipagkita dahil sila din ay naninigurado sa kanilang magiging buyer. Pero kung kayo naman ay sobrang tiwala agad magbibigay, dyan po nagsisimula ang mga talagang talamak na panloloko. Yes. At iwasan na po natin yan. Lumaban po tayo ng patas, mga kaibigan. Mga Pilipino tayo, dapat nagtutulungan tayo lahat. Yes, Hindi tayo yes. naglolokohan. So sir, agree ba kayo sa agree? Agree sa Approve. agree. Don't forget to like and subscribe.